Nagpatuloy ang kwento habang muli nating nakikita kung paano natalo nitong ang spirit-tailed bird. Halos kaagad na dumating si Bai pagkatapos nito, at nalaman na natalo na rin si Zhao. Si Bai ay ganap na nag-aalala, at ginamit ni Zhao ang kanyang mga huling salita para balaan si Bai na lumayo. Nakiusap si Bai na kumapit siya habang sinusubukan niyang iligtas si Zhao, ngunit hiniling siya ni Zhao na huminto. Inihayag niya na ito ay talagang isang bitag, at ginagamit siya nitong bilang pain para akitin siya doon. Ipinaliwanag ni Bai na hindi mahalaga kung ito ay isang bitag o hindi, ang pinakamahalaga ay gumaling siya. Isang boses ang maririnig sa di kalayuan na nagpapaliwanag na, ang mga daluyan sa katawan ni Zhao ay naputol na lahat at ito ay magiging interesante upang makita kung paano plano ni Bai na iligtas siya. Ang mga boses ay nagmumula kay Tung, at sinabi niya kay Bai na huwag mag-alala dahil malapit na niyang samahan si Zhao sa kamatayan. Ipinagpatuloy ni Bai ang kanyang pagsisikap na iligtas si Zhao, ngunit hindi maganda ang takbo ng lahat. Sinusubukan niya ang ibang pamamaraan gamit ang Blood Key, at hinihiling na hawakan niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Bai kay Zhao na manatili dahil ang kambal na array ay nawasak na, at sa lalong madaling panahon, magkakaroon sila ng tagumpay sa digmaang ito. Maririnig ang malalakas na ingay sa di kalayuan, at ipinaliwanag ni Bai na ito ang tawag para sa kanilang pangunahing pag-atake. Ipinadala ng Patriarch ang utos, at lahat ng puwersa ng Foundation Establishment ay sumusulong patungo sa Sky Banyan Tree. Ang kanyang mga salita ay nahuhulog sa kabiguan gayunpaman, dahil si Zhao ay malungkot na namatay. Siya ay inihiga kasama ang kanyang matapat na ibong spirit-tailed, at hiniling ni Bai na matulog sila ng mapayapa. Muling nagsalita si Tung mula sa malayo, at sinabi na dahil si Bai ang batang Patriarch, papayagan niya itong magpaalam ng may dignidad. Higit pa rito, kung siya ay mamamatay ng napakabilis, wala siyang panahon para magsabi ng marami. Hindi pa nagalit ng husto si Bai sa buong buhay niya at nanunumpa na pagbayaran niya ng dugo ang taong nanakit sa kanilang dalawa. Hindi apektado si Tung sa banta, dahil plano niyang pagsamahin sila ni Bai sa kamatayan at atakihin siya. Pinipigilan siya ng galit ni Bai na lampasan ang kanyang pag-atake habang ipinapahayag niya na gagawin niya ang lahat para patayin siya ngayon. Ang kanilang mga pag-atake ay lubos na pantay-pantay, ngunit si Tung ay nagulat nang makitang si Bai ay gumagamit ng pamamaraan ng body refinement, at siya ay sinamantala. Si Tung ay napinsala at galit na makita na si Bai ay nagnanais na lumampas sa kanyang ranggo upang patayin siya. Si Bai ay nagugulat nang ginamit ni Tung ang kanyang susunod na pag-atake, at kinilala ito ni Bai bilang Flora Spirit Communication Technique. Habang pinapalibutan ng pag-atake si Bai, ipinaliwanag nitong na ang Sky River Court Cultivator sa False Core Realm ay may kapangyarihang lumaban ng higit kaysa sa mga downstream cultivators. Si Bai ay nakulong na ngayon sa loob ng kanyang pag-atake at tumanggap ng matinding pinsala mula sa kanyang walang humpay na kapangyarihan. Gumagamit siya ng sarili niyang kapangyarihan para makakuha ng espasyo, at ibinubulales niya na sa isang labanan laban sa kanya, ang sinabi lamang nito ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang kalamangan. Ang kanyang pag-atake ay hindi lamang nakakahuli sa kanya ngunit ito ay nagtatagumpay upang masira ang kanyang ugat na bilangguan. Ipinahayag ni Bai na walang lugar na mapagtataguan niya sa kanyang mga Eye of the Law, na partikular na epektibo laban sa kanilang Sky River. Tumanggap siya ng napakalaking pinsala mula sa kanyang pag-atake, ngunit hindi pa rin siya natalo. Ipinunto nitong na kahit na si Bai ay may matigas na pisikal na katawan at kakaibang pamamaraan, hindi niya ito magagawang talunin dahil lamang sa na-cultivate niya ang katawan at isip. Ginagamit ni Bai ang kanyang weaponized Flora attack na agad namang nakamangha kay Tung, dahil isa rin itong Flora technique, at hiniling niya sa Mother Tree na tulungan siya. Nagbibigay ito sa kanya ng napakalaking kalamangan ngunit kahit papaano ay nagagawa pa rin itong itulak ni Bai. Humanga siya sa kung paano niya nakuha ang kapangyarihan ng masamang puno, ngunit kumpiyansa na ibinunyag ni Bai na taglay niya ang kapangyarihan ng Heavenly Path. Ang kanyang napakalaking pagsabog ng kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan, na nag-iiwan kay itong naganap na nalilito, kung bakit ang kanilang Sky River Quartz Flora Heirloom ay nagpapahiram ng kapangyarihan kay Bai. Binigyan siya ni Bai ng isang mahigpit na tingin habang ipinapaliwanag niya na hindi ito nagpapahiram sa kanya ng kapangyarihan, ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito lamang ay mas nakakalito kay Tung, habang iniisip niya kung paano maaaring umiral ang gayong individual sa river-defying sector. Sinabi niya kung gaano kabata si Bai, ngunit ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa kaysa sa kanya, at mayroon pa siyang mga pamamaraan na makakapigil sa kanya. Nagagalit siya sa kung paano siya paulit-ulit na pinahiya ng downstream na basura, at ipinaliwanag na hindi na niya ito matatanggap.
Isang kapangyarihan ang nabuo sa loob niya at nagpakawala siya ng isang malakas na puwersa. Sa malapit, nakikipaglaban si Li kay Li Shu. Ipinaliwanag ni Li Shu na kahit na ang river-defying sector ay nagawang sirain ng array, ang kanilang mga puwersa ng Foundation Establishment ay kailangang magbayad ng isang kakilakilabot na presyo para dito. Nagulat ang lalaking ito nang mapansin niyang may nangyayari malapit kay Tong. Ang pagbabalik tanaw sa laban ay nagpapakita na si Bai ay nagkaroon ng malubhang pinsala, at siya ay natigilan nang makitang isinasakripisyo nitong ang kanyang false core. Nagsimula siyang maghanda ng matinding pag-atake, at sinabi kay Bai na hahayaan niyang maranasan niya ang kapangyarihan ng isang tunay na upstream soldier. Determinado siyang ipakita ang lahat ng Terminal Stream Cultivator, ang pinakamapang-api na lihim na pamamaraan ng Sky River Court. Pagkatapos ay ginamit nitong ang Three Soldier Arts, at nahuli nito si Bai. Ipinaliwanag niya na ang saklaw ng pamamaraang ito ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng isang tao sa antas ng isang nascent soul cultivator. Ang pag-atake ay naging mas nakakatakot, at ipinahayag nitong na oras na para mamatay si Bai. Matapos e-charge ang pag-atake saglit, pinakawalan niya ito kay Bai nang sumubok ito ng isang bagay ngunit inaangkin na niya ang tagumpay. Nagdulot lamang ito ng pagtataka sa kanya nang makita niyang hindi pa natatalo si Bai, at sa katunayan ay itinutulak niya ang kanyang pag-atake pabalik. Ang kanyang malakas na puwersa ay itinulak ang kanyang pag-atake palayo ng buo at nagiging sanhi ng mga alon sa buong lugar. Sinabi ni Bai na dahil balak siyang patayin nitong gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi man lang nag-aatubiling sirain ang sarili niyang katawan, gagamit din siya ng lihim na pamamaraan para talunin siya. Ang hindi kapanipaniwala na dami ng tubig na tumakip sa lugar ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Bai, at mahusay niyang ginagamit ito para atakihin si Tong at patalsikan siya sa hangin. Ang pag-atake na ito ay makikita mula sa malayo, habang si Li at ang kanyang kalaban ay patungo sa laban. Ang isang napakalaking cloud formation ay makikita rin, at nakita natin na ang Demon Beast ni Bai ay nagpakita ng sarili sa unang pagkakataon sa ilang sandali. Lahat ay nanunood ng may pagkamangha, at hindi maiwasan ni Hong Zong na mapagtanto na si Bai ay nag-improve muli. Napakataas din ang interes ni Li Yuantiong, dahil hindi siya makapaniwala na ang isang dulo ng kukulang ng beast ay maaaring magdulot ng hindi matatag na panahon, at labis siyang nakikiusyoso kung ano ang itinatago ng giant beast sa mga ulap. Hindi rin maitago ni Chen ang kanyang pagkamangha, at ipinaliwanag niya na kapag si Bai ay nakapag-summon ng kumpletong beast claw, natatakot siya na ang buong Eastern Ley Line ay mayayanig nito. Ipinagpatuloy ni Li at ng kanyang kalaban ang kanilang laban, ngunit si Tong ay nasa malaking problema at tinawag niya ang kanyang kasama sa Sky River Court. Ang kuko ay mabilis na umuusbong bagaman, at ginamit ni Bai ang kanyang Wetland Kingdom na may layuning wakasan ang buhay ni Tong. Ang pag-atake ay nagwasak sa buong lugar, at ang kasama nitong ay sumugod sa kanyang tabi habang inutusan niya ang ilang iba pang mga cultivator na gawin ang lahat para pigilan si Li, kahit na kailangan nilang mamatay sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, nakita natin na ang larangan ng digmaan ay ganap na nawasak at sinabi ni Bai kay Tong na hindi siya makakatakas. Alam na alam niya ang sitwasyon at sinabihan niya si Bai na magpatuloy lang at patayin siya. Sinabi sa kanya ni Bai na huwag maiinip dahil sa kalaunan, ang isang utang sa dugo ay dapat bayaran sa dugo, at oras na upang ipagpalit ang isang buhay para sa isang buhay. Ang pag-atake ni Bai ay napigilan ni Li Shu, na dumating sa tamang oras upang masaksihan ang hindi kapanipaniwala na halaga ng pinsalang natamo ni Tong. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang katawan ay ganap na nasira, at ang kanyang pundasyon ay ganap na nawasak. Malinaw na umaasa na lang siya sa vitality ng Mother Tree upang manatiling buhay. Hindi na makayanan ni Li Shu na manood pa at nagpa siya na wawakasan na niya ang sakit nito. Tinapos niya ang kanyang buhay at hiniling na umalis siya sa kapayapaan, habang siya ay ganap na nawasak sa hangin. Sinabi ni Li Shu kay Bai na si Tong ang kanyang kapartner sa pagkukultivate. Ang kanyang pagkamatay ay nagpapalungkot sa kanya, at napakagalit din. Gayunpaman, sinabi niya na ang higit na hindi mapapatawad ay ang isang mababang downstream Foundation Establishment cultivator ay maglakas loob na hiyain ang kanilang Sky River Court. Ipinakita ni Li Shu na siya ay magiging isang napakalakas na kalaban, habang siya ay nagpapakawala ng isang malakas na pag-atake. Mainam na pinigilan ito ni Bai gamit ang kanyang cauldron, ngunit hindi iyon nagtatagal, at sa lalong madaling panahon siya ay na-overpowered. Malubhang nasugatan si Bai dahil halos hindi siya makagalaw, ngunit mabilis niyang napagtanto na kung gusto niyang manatiling buhay, ang tanging magagawa niya ay lumaban. Nagsisimula na talagang magpakita ng kumpiyansa si Li Shu habang nagtatanong siya, paano makakalaban ng liwanag ng alitaptap ang ningning ng maliwanag na buwan?
Ipinatawag ni Li Shu ang nakakatakot na makapangyarihang dragon, ngunit mabilis na kinontra ni Bai gamit ang kanyang Undying Azure Body.